At ngayon po tayo ay nasa sa pang-apat na wika. At nais ko lang pong ibalik sa atin yung para yung ating outline para po masundan nyo ng ayos. Meron po itong limang puntos, 5 points. Yung una at pangalawa po ay forgiveness for sinners and heaven for the believers. Sabihin po, mayroong kapatawaran sa mga kasalanan, yung unang utos, yung unang salita. At ang pangalawa naman po, may langit para sa mga pinatawad. So para maintindihan po ninyo yung mga nito, magkakasangga na mga wika. Pangalawa naman po, nag-iisa po yan, ito po ay tungkol sa family relationship. Kung makikita po natin, yung John 19:27, yung 19:27 po, dalawa po yan Isa lang inalagay po doon. Ang sabi ng Panginoon ay, sabi niya, babae, narito ang iyong anak. Yun po yung sinabi niya sa kanyang ina. Iniahabilin po niya ito doon sa 27 sa kanyang alagad. Kasi that time po, sabi ng marami, ay namatay na si Joseph. At pagkatapos, siya naman mamamatay na rin. Kaya yung kanyang ina po ay inihabili niya doon sa kanyang alagad. At marami po nagsasabi na ito ay si Juan, yung pinakamalapit niyang alagad. Ngayon po ang message po diyan ay talagang yung pagpapahalaga sa magulang. Kahit na si Jesus mamamatay na, hindi pa rin niya nalimutan na ihabilin yung kanyang nanay. So ayon nga doon sa Efeso kapitulo 6 at talatang 2, yun po yung panglimang utos sa 10 utos. Ang sabi po doon ay mahalin mo ang iyong ama't ina. Ano nga ba sabi doon? Sa Efeso kapitulo 6. Iugnay ko lang po yung pang-apat dito. Sa 6:2, sabi dito, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mamuhay na malaon sa lupa. So ang Panginoon po ay ginawa po yung pangatlong wika para po sa kanyang magulang at mensahe na rin po sa atin na kung gusto nating maging maayos at mabuti ang buhay natin, mahalin natin yung ating mga magulang. Kahit sila'y tumanda na, ay sila ay ating igalang, pagmalasakitan. At yan lang po ang utos sa 10 utos, na mayroong pangako ng ikaw ay giginhawa at magkakaroon ka ng mabubuhay kang malaon sa ibabaw ng lupa. So, sapagkat ang pamilya po ay modelo ng ating relasyon sa Diyos. Kaya pagmahal mo ang Panginoon na Ama sa langit, dapat mahalin mo rin ang magulang mo dito sa lupa. Kaya hindi nalimutan ng Panginoon ang kanyang mga magulang. So, tuloy po tayo. At ang pangatlo pong puntos dito ay pinabayaan, naghirap para sa kasalanan ng sangkatauhan, forsaken and suffered for the sins of mankind. Ito po ay doon sa pang-4 at pang-5 utos. Ang sabi po rito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ay katuparan, fulfillment po yan
ng kasulatan sa Lumang Tipan. Doon po sa awit 22:1. Pero dito po ay makikita po natin na pinapatunayan lamang na ang ating Panginoong Yesus ang talagang katuparan ng lahat ng mga sinabi sa Lumang Tipan patungkol sa kanya pong pagiging anak ng Diyos at sa kanya pong kahirapang dadanasin bilang isang tao. Kaya po dito ay yung damdamin bilang tao dahilan sa kanyang paghihirap ay nagko-question pa rin siya. Bakit mo ako pinabayaan? Yung human po nature nito. Pero kung titingnan naman po natin yung una, ang tinatawagan niya, maging sa kanyang kahirapan, ay Diyos ko, Diyos ko. So hindi niya inabandona yung kanyang Diyos, yung kanyang Ama sa langit. So, sa pangalawang Korinto po, 5:22, bakit pinabayaan ang Panginoon? Siya ang kaisa-isang anak, siya ang tagapagmana ng lahat ng bagay, ang ating Panginoong Yesus ang kaaliwan, doon sa 8 ng Kawikaan, siya ang kaaliwan ng Ama araw at gabi. Pero dito po ay ating maintindihan na siya po ay ginaganap yung kanyang pagiging tagapagligtas na kinakailang bayaran niya ang kasalanan ng mga tao ng kahatulan, sapagkat ang lahat ng kasalanan ay dapat hatulan, kaya ang Panginoon pinabayaan siya doon sa kahirapan para tayo naman po ay maligtas. Forsaken for others may live. Forsaken upang ang iba ay mabuhay at sila ay maligtas. Kaya nga, ang sabi po riyan, 5:21 ng pangalawang Korinto, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. Ito po ang pinaka-reason. Siya daw na hindi nakakilala ng kasalanan ay inaring may sala, pinabayaan. Hinatulan doon sa krus upang tayo na mga makasalanan ay sa Kanya, sa pamagitan niya, tayo'y maging katuwiran naman ng Panginoon. Yan po yung pinakadahilan kung bakit mayroong ika-4 na wika na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun po'y para sa atin na nagkasala at ang Panginoon ay namatay at naging kasalanan, ipinako siya ron sa krus na ginagawa lang po yan sa mga taong kriminal, sa mga taong lumalabag sa mga batas. At ang sabi niya, siya na walang kasalanan, inaring may sala. Sipin niyo po yun. Kaya yung kasalanan mo, kasalanan ko, dinala ng Panginoon, hinatulan sa pamagitan ng pagpapabaya sa Panginoon na siya maghirap para hindi tayo maghirap. Amen. So, kaya nga po, mahalaga na maintindihan natin na ang Panginoon ay naghirap, namatay siya sa lugar natin para hatulan yung kasalanan na dapat tayo ang bibitayin, kumbaga sa bibitayin, pero ang Panginoon na ang binitay, pinabayaan na mamatay, upang tayo naman na mga minahal at inibig ng Panginoon na naging mga makasalanan ay maging sa Kanya ay katuwiran ng Diyos. Amen. Di po ba it's a great, parang napakatinding drama na nangyari. Hinatulan ang Panginoon na walang kasalanan na ang isip ng Ama, ikaw at ako, ang Kanyang hinahatulan doon sa krus. At nung pabayaan niya, ang isip ng Ama ay upang ikaw at ako ay makasama niya. So, siya'y nagdusa upang ikaw at ako ay maligtas. At ang panglima po, ang sabi po rito, ako'y nauuhaw. Siya po ay naghirap doon sa krus ng Kalbaryo
bilang isang tao, inilalarawan po dito na wala siya sa kalagayan ng isang pagiging Diyos noon, kundi nasa kalagayan ng tao na nahihirapan. Di ba pagka kayo yung maghapon kayo nagtatrabaho, kayo nauuhaw. At ang ano po dito, katuparan pa rin po yan, fulfillment pa rin po yan ng kasulatan sa awit 69:21. Ang sabi po dyan, 69:21 ng awit. Binigyan naman nila ako ng pagkaing mapait at sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng suka na mainom. So, ang ibig sabihin po, ang tao walang konsyensya. Walang konsyensya. Nandoon sa ganong paghihirap, nangailangan ng tulong, nangailangan ng tubig, pero sa halip na tubig, ang ibinigay ay suka na mayroong na mapait, apdo. So, dito po ay ipinakikita yung kawalang damdamin ng mga tao kapag wala sa Panginoon. Kaya bilang tao, nasa kalagayan tao ang Panginoon, nahirapan siya, napagod, nauhaw, at siyempre nakabayuboy ka pa ron sa krus simula alas 9 ng umaga. At kaya sabi niya, ako'y nauuhaw. Yung kanyang katawang pagkatao ay nangangailangan. Pero sa halip, ang ibinigay sa kanya ay mapait, kauhawan. Kaya ang mga tao ang kumundi na sa ating Panginoon, nagparusa sa ating Panginoon. Pero kaugnay pa rin po niyan upang tayo po ay maligtas. Lahat ng ito, tiniis ng Panginoon ang kalupitan ng tao, tiniis niya, pinabayaan siya ng Ama for the one reason, para sa kasalanan natin. Amen. Kung hindi siya pinabayaan, hindi siya minaltrato, dapat po tayo ang gaganoonin. Pero siya ang dumanas niyan para akuin ang lahat na tayo ang dapat na magbayad, siya ang nagbayad. Kaya ito po yung ating pang-4 at pang-5 utos. Siya'y pinabayaan, siya ay nagdusa, nahirapan, at ito'y kanyang tiniis. At ang Ama ay tiniis yung kanyang sarili upang ikaw at ako ay ma-impress na mayroong nagmamahal ng higit sa iyong pagkakaalam sa iyong sarili. At yan ay ang ating Ama sa langit. Amen? So, tayo po itutungo sa pang-4 na puntos at ito po ang ika-6 na salita na ating Panginoon. At ito po tungkol sa sabi dito sa John 19:30, it is finished. So, naganap na, natapos na, mission accomplished. Ibig sabihin po, tapos na yung kaligtasan na kanyang ginawa sa atin. Ang kaligtasan po ay available na sa lahat. Ibig sabihin ay siya'y nakahinga na ng maluwag. Pagka natapos ninyo, naganap nyo ang lahat ng bagay na inyong gagawin sa maghapon, di ba tayo maluwag na? Kaya, itong ika-6 utos ay nagawa niya yung ipinagagawa sa kanya ng Ama. At naialay niya yung kanyang buhay at yung lahat ng mga kailangan para ang mga tao ay maligtas sa pamagitan ng Panginoon, dinala po niya yan. Kaya yung pang-5 at pang-4 at pang-5, ito po tayo kasalanan na nandoon, pinako sa krus, dapat tayo, pero siya ang napako. At itong ika-5 ay nalampasan na po niya
yung mahirap na sitwasyon ay naganap na. Tetelestai, ang sabi, tetelestai. Jesus was the victor over sin for you at the cross. Si Jesus daw po ay nagtagumpay na para sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang langit ay bukas na para sa atin, ang kaligtasan ay tapos na, tatanggapin na lamang po natin, pamumuhayan ang binayaran ng ating Panginoon. Ang utang natin, we are bought at a price. 7:23 yon ng Korinto. Tayo binili sa halaga. Tayo po'y alipin dati ng kasalanan. Binili tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang katawan, ng kanyang paghihirap, para tayo na alipin ng kasalanan ay makalaya doon. Para po tayo kasing nasangla. Nasangla tayo sa sanlaan na alaha, parang alahas na nasangla-sanlaan. Hindi natin matubos. Hindi tayo makakalabas doon at maliban na kung mayroong tumubo sa atin. Kaya tayo, nakasanla tayo sa kasalanan, hahatulan tayo ng kamatayan, pero ang Panginoon po, ibinayad niya yung kanyang buhay sa atin. Kaya noong pong magawa po niya ito, ay ang pang-anim na na salita, it is finished. Naparito ako, sabi ng Panginoon, para gawin ang kalooban, hindi ang aking kalooban, kundi noong nagsugo sa akin. Ang aking pagkain, sabi ng Panginoon, ay ganapin, gawin ang mga ipinagagawa niya sa akin. So, nagawa po niya yon doon sa pang-apat hanggang ika-5 wika. At sa pang-anim ay it is a sign of relief. Natapos na. Sabi ng Panginoon siguro, hi. Sabihin po nyo, hi. Natapos na rin. So, ang kaligtasan ay magiging madali na. Available na ito sa lahat. Why? Because mission accomplished. Sana ganoon po ang ating kalagayan. Sa ano pong ito, sa wikang ito, ay ang Panginoon ay nagtagumpay para sa atin doon sa krus. Kaya tayo naman po, dapat para matapos din natin yung ating takbuhin na mayroong kabuluhan, una, dapat po tayong mabuhay na may layunin ng Panginoon. At ang buhay na may layunin, ginagawa mo at pinamumuhayan ang kalooban ng Panginoon. Pangalawa, tayo dapat mabuhay ng buhay na nakapokus. Saan? Nakapokus tayo sa Panginoon. Sabi ni San Pablo, ay isang bagay ang ginagawa ko, nagpapatuloy ako. So, alisin natin ang mga bagay na hindi kailangan sa buhay na pinagkakaabalahan natin. Itira lang natin yung bagay na mayroong kabuluhan para sa ating buhay, pamilya, buhay na maayos, at higit sa lahat, yung buhay na paghahanda para po sa katapusan naman ng buhay natin upang kasamahin natin ang ating Panginoon. At ito ay mapaglingkuran, makapokus tayo sa ating Panginoon. Tapos, number 3, we are to live lives of obedience. Dapat tayo, para makatapos ng maayos at makahinga rin tayo at masabi natin, bago matigok ang ating bago malagot yung hininga natin, makahinga din tayo, katulad ng Panginoon, ay, natapos din. Amen. At pang-apat, para tayo'y makatapos ng maayos, we must be willing to suffer to achieve God's purpose. Hindi po madaling mabuhay. Mahirap mabuhay, pero nagtatagumpay tayo sa lahat ng mga kahirapang ito, at ang hirap ay nagiging
kagalakan sa atin pagka ang Diyos ang kasama po natin. Maging willing po tayo na dumanas ng iba't ibang mga paghihirap. Ibig sabihin, sakripisyo. Ayun ang tamang salita. Mga sakripisyo upang atin pong magawa ang layunin ng Diyos sa ating buhay hanggang katapusan. At tayo ay makapagsabi din at the end ng ating pong buhay na nagawa ko, na pamuhayan ko ang tunay na layunin ng Diyos sa buhay ko. Amen. Sabihin natin, natapos na, naganap na. Amen. Sabihin natin, naganap na. Tinapos ng lahat ng Panginoon. Amen. Tinubos niya ating sakit, karamdaman, kahirapan, tinubos niya ating kasalanan, at tinapos niya, salvation is a finished product. Parang ganun po. Finished product po yan. So ngayon, wala ka nang idadagdag dyan. Kumbaga sa sabon po, gagamitin mo na lang. Hindi mo madadagdagan ng formula ng sabon. Ang kailangan mo na lang po ay yan ay gamitin. Ganyan po ang kaligtasan. Hindi tayo naliligtas sa ating sarili. Wala tayong magagawa para sa kaligtasan. Ang Panginoon po, lahat ang gumawa nito at pagkatapos po, ito ay iniaalok sa atin. Ang sino mang sa Kanya'y tumanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, yan po yung gagawin natin. Tatanggapin lang natin ang kaligtasan at ito po ay ating ipamumuhay. At maniwala po kayo, masarap mamuhay, masarap pamuhayan ang buhay na tinubos ng Panginoon. Wala tayong pagsisisihan sa bandang hulihan sapagkat alam natin, hindi na tayo hahatulan ng Panginoon sapagkat tinapos na ng Panginoon ang lahat ng mga requirements para tayo po'y makapasok sa langit bilang mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Sabihin po natin muli, natapos din. Okay, salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Hindi po madali na natapos niya, marami siyang pinagdaanan. So, ngayon po ay kakanta pa ba? Meron pa. Sige.
Amen. Okay po, pang-5 puntos, ito po yung ikapito, loyalty and trust in the Father. So ipinakikita po dito, sa pang-7 po, ang katapatan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang Ama at yung pagtitiwala. Pagkatapos po ng 6 na utos, no, ito po ang sabi ng ikapito, Ama, sa iyong mga kamay, tinatagubilin ko ang aking kaluluwa. Into thine hands, Father, into your hands, I commit my spirit. Ito po ay kasunod ng pang-6 na salita na naganap na, at pagkatapos, nang matapos na niya ang ipinagagawa sa kanya ng Ama, ay siya po ay ready na para umuwi. Amen. He already finished the purpose kung bakit siya isinugo ng Ama dito sa daigdig. At kaya nga, tandaan po natin na ang lahat po ng tao ay may katapusan. Ang buhay ay parang isang paglalakbay na ito po ay isang tuloy-tuloy na hakbang. Tuloy-tuloy na paghakbang pasulong. Hindi po natin maibabalik ang ating mga paa. Ang panahon po ay hindi na babalik. Pag ikay ipinanganak, magsisimula kang lumaki, magsisimula kang tumanda, at pagkatapos ay eventually tayo po ay dadating sa hulihan, katapusan ng ating pong paglalakbay. Wala pong makakapigil dyan. Patuloy po yan na pasulong ang buhay. At dapat po makita natin sa panahon ng pansamantalang paglalakbay, may demonstrate natin at atin pong maging inspirasyon ang pagiging tapat, yung loyal ng ating Panginoon sa kanyang Ama, at yung kanyang pagtitiwala na kahit na sa anumang kalagayan ng buhay, at the end, tatay pa rin siya. Tatay pa rin ang tawag niya. Ama pa rin. Babalik po ako sa number 1 nito. Ang unang salita po na sinabi ng Panginoon sa unang wika ay sabi niya, Ama, patawarin mo sila. The first word is Father. Kaya, yung gitna po noon, yung pang-4, ang sabi niya ay, Diyos ko, Diyos ko. Diyos pa rin niya ang tinatawag kahit sa kahirapan ng buhay. Kahirapan na kanyang dinadanas. Hindi dahilan sa kasalanan niya, kundi dahilan sa kasalanan ng iba. Hinahatulan siya bilang makasalanan na walang kasalanan para bayaran yung kasalanan natin. At ito at sa ganun pong kalagayan, Diyos ko pa rin, Diyos ko pa rin ang tinatawagan niya. At dito sa pang-7, ang unang salita rin ay Ama. Sa iyong mga kamay, niabiling ko aking kaluluwa. It's very important po na maintindihan natin na sa ating pong buhay, pag tayo'y sa Diyos nagsimula, dapat sa Diyos din tayo magtatapos. Amen. Marami po nga tao, ano? At yan po yung mga dating mga membro na rin. Noong po nga, masayang-masaya kaming humahayo. Masaya na naglilingkod sa Panginoon, pero paglipas po noong mga panahon, dumaan sa mga pagsubok, maraming mabibigat na nangyari sa kanilang buhay. At alam po ninyo, doon sa bago sila namatay, ay panay na hinanakit, panay na sama ng loob, at ang iba po nag-backslide. Kung kailan mamamatay, saka nag-backslide. Kaya, hindi po, nakalulungkot yun. Naging masaya ang pasimula na maglingkod,
At sa katapusan, sa katatalikod, ang dahilan ay sapagkat iniisip nila na ang Diyos ay hindi naging mabuti sa kanila. Pero alam po ninyo, ang lahat ng bagay makikita natin, ang Diyos po ay tama lahat ang ginagawa. Marami tayong hindi maiintindihan sa mga nagaganap sa ating buhay, pero hinahanap po ng Panginoon sa atin sa anumang kalagay ng buhay, hindi lamang sa ginhawa, hindi lamang sa pagpapala, kung hindi sa hirap at sa ginhawa, siya iyong Ama at mananatili mong Ama, at siya iyong patuloy na magiging Diyos kahit nasa mahirap na sitwasyon ng buhay, maging loyal tayo sa lahat ng panahon, sa anumang kalagayan ng buhay natin. Kaya nagsimula ang Panginoon sa unang wika na ang Ama ang kanyang binabanggit, at sa gitna ng mga kahirapan na kanyang dinadala, ang tinatawag pa rin niya ay Diyos ko, Diyos ko. At sa bandang huli na matapos na niya ang kanyang ginagawa, ang ipinagagawa sa kanya, tumaas na yung kanyang kamay. Ama, sa iyong mga kamay, inabilin ko ang aking kaluluwa. At alam po natin, mga kapatid, ang confident po na ito, ang pinaka-patotoo na si Jesus Christ ay isang matatag at loyal sa kanyang Ama, anuman ang mangyari. And because of that, kung inyo tutuloy, yung talatang 47, diyan po. Nung marinig ito ng mga mga senturyon, yung mga sundalo doon. Ano ang sabi dito? Now, when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, certainly, this was a righteous man. So, nanampalataya, naniwala yung centurion na isa sa mga sila ang grupo ng mga taong humuli at nagdala sa Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Pero at the end, because dahilan sa loyalty at sa pagtitiwala na matatag ng ating Panginoon sa kanyang Ama, siya ay nagsimula sa Ama, tinapos niya ang kanyang kasaysayan sa lupa na Ama pa rin ang kanyang tinatawag at pinaghahabilinan ng kanyang spirito. So, naligtas pa rin, mayroon pa rin naligtas. Tandaan po ninyo yan, hindi tayo makaka-impress ng ibang mga tao nang hindi tayo matapat sa Panginoon. We will never impress other people sa kaligtasan o sa Panginoon kung tayo pawasi-wasi, kung tayo tisod-tisod. No, makaka-impress lang po tayo sa ibang mga tao tungkol sa ating pananampalataya kung tayo magiging matatag, matapat, loyal tayo sa ating Ama sa Langit, anuman ang kondisyon. Alam po natin, ang tunay na buhay at ang tunay na gantimpala sa ating katapatan, sa ating Ama sa Langit, ay pagdating sa buhay na walang hanggan. Maririnig natin yung sinabi ng Panginoon, mabuting alipin, nagtapat ka, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. So, may challenge po ito. Hindi madali ang mabuhay. Mayroong panahon na magiging mahirap ang buhay sa mga pagsubok na dinadaanan natin. Mga sakit, mga kahirapan, minsan pag-uusig ng maraming mga tao, mga bagay na hindi natin maintindihan. Bakit ako naman ay matapat na naglilingkod sa Diyos? Bakit parang hindi ako tinutugon ng Panginoon? Alam po nyo, ito'y lagi ko sinasabi. Pag hindi mo na maintindihan, ang nangyayari, huwag mo nang intindihin. Anong dapat gawin?
magtiwala na lamang tayo sa Panginoon. At mayroong awit, ang sabi nung awit, we'll talk it over in the by and by. We'll talk it over with my sweet Lord and I'll ask the reason. He tells me why. When we talk it over in the by and by. Amen. So, sabi niya, pag-uusapan namin yan, we'll talk it over pagka nandun na tayo sa langit. Pag-uusapan natin at sasabihin sa atin ng Panginoon kung bakit. Amen. So, kung hindi mo naintindihan ang mga nangyayari sa buhay mo, anong dapat gawin? Huwag mo nang intindihin. Magtiwala na lang tayo sa Diyos. Amen. Maniwala kayo, masaya tayo magtatapos sa ating pananampalataya sa ating Panginoon at aabutin natin ang dulo ng ating paglalakbay na masasabi rin natin sa Panginoon na sa iyong mga kamay, inihabilin ko ang aking kaluluwa. Kaya pamuhayan mo ang purpose ng Panginoon. Mag-focus ka lang sa Kanya. At alam po natin, maraming mga bagay na magaganap sa buhay natin na tayo po'y masusurpresa. Amen. Kagaya nga nung sinabi ko po sa inyo, ako'y marami, ilang beses na nga ako mamamatay, hindi ako mamatay-matay. Kasi hindi ko pa itinataas yung aking kamay. Ako po, ngayon, nahihilda ko, mayroon akong problema sa puso. O ngayon, aking mga laboratory, examination, na wala na. Pinaalis na nung doktor ko yung iniinom po sakit sa puso. Tapos umiihi ako ng dugo, sabi nung naku, meron kang most probably meron kang prostate cancer. Sabi ko, okay lang naman. Pero tiwala pa rin po ako sa Panginoon. At ako'y inilaboratory na naman ang aking mga babaeng anak. At alam po nyo, nung lumabas, wala. Clear ako, wala akong cancer. At ang pinakamaganda po, wala nang malinis yung aking wala whatsoever. Amen. Kaya ngayon ay hindi ko pa itataas yung kamay ko. Marami pa tayong gagawin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Pero po, masayang itaas ang kamay pag tapos ka na. Kaya ang panalangin ko sa Panginoon, Lord, kung tapos na at hindi mo na ako gagamitin, sa iyong mga kamay, iniabilin ko aking kaluluwa. Amen? Kangino mo ihabilin yung kaluluwa mo kay Satanas? Kangino ka magpapatuloy? Buong buhay ka naglingkod. At the end ng buhay mo, saka ka magbabackslide. Hindi po maganda ang Kaya si Jesus ang ating modelo. Nagsimula siya na Ama ang kanyang tinatawagan. Nagtapos siya. Sa gitna, Diyos ko pa rin ang tinatawagan niya. Kahit inabandona na siya. At sa bandang huli, mamamatay na siya. Ang tinatawagan pa rin niya at pinagtitiwalaan ay ang kanyang Ama sa langit. Amen. Always remember that. Be loyal to God at manatili kang matapat at ang Diyos magiging matapat sa iyo. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Awit po tayo at we will ask, hilingin po natin sa Panginoon na dumaloy siya sa ating buhay. Ang 7 wika po ay summary po yan. Yan ang buod ng
lahat ng dahilan kung bakit ang Panginoong Yesus ay naparito sa kanyang buhay upang nabuhay siya para luwalhatiin ang Ama, gawin ang kanyang kalooban, at kahit ayaw yung kanyang kalooban ng katawan niya, di ba 2 beses sabi niya, kung pwede lang, Ama, lumampas sa akin ang sarong ito. Yung kanyang laman ay nagrereklamo din sa hirap na kanyang dadaanin. Pagkatapos nung siya ay nakabayubay na sa krus, ay ganun pa rin, minsan pa rin siya, bakit mo ako pinabayaan? Pero the most important message is, Diyos ko, ikaw pa rin. Amen. At sa iyong mga kamay, Ama, iniabilin ko ang aking kaluluwa.